magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ Monday to Friday, 6 a.m. Balikan na natin ang ulo ng mga balita sa inyo pong mga nag-iisang Tandem. Tandem! Hanggang ngayon muling nag-alboroto. Tandem! Nasawi sa pagbaha sa Davao Region sumampanas sa 17. Tandem! Lima po pang lalawigan makararanas ng tagtuyot ayon sa OCD. Tandem! Pag-aangkat ng buhay na baka at buffaloes mula sa ilang mga bansa ipinagbawal ng DA. Tandem! Linggo ang pagdinig ng Senado sa Economic Chacha, aarangkada na ngayong araw. Tandem! Sa balitang pangkalakalan, PAGCOR kumita ng halos 80 billion pesos noong isang taon. Tandem! Balita naman sa iba yung dagat death toll sa forest fire sa Chile nadagdagan pa. Tandem! Sa balitang showbiz, aba nakakaantig ng puso Dingdong Dantes magulgol sa MIFF. Tandem! At sa balitang pampalakasan, abangan ang report ni Tandem Anthony Suntay. Tandem! Sa oras na 5 sandali makalipas ang ikapito ng umaga, sa detalye pa rin po ng mga balita ngayong araw na ito ng Lunes, Pebrero 5, taong 2024. Naka-alerto na mga otoridad sa lalawirang Albay matapos magbuga muli ng abot-usok ang bulkang Mayon. Ito'y sa kabila nga ng inilabas na ulat ng Albay Public Safety and Emergency Management Office na walang dapat ikabahala sa naitalang phreatic eruption. At tatandaang nag-alboroto ang bulkan bandang alas 4:37 kahapon niya ng hapon. Tandem! Samantala, umakyat na sa 17 katao ang nasawi sa pagbaha at pagguho ng lupa sa Davao Region. Ayon kay Davao del Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Glenda Deli. 7 ang nasawi sa probinsya kung saan 5 sa mga ito ay sa Kapalong dahil sa landslide, isa sa Santo Tomas at Asuncion matapos namang malunod. Iniulat nitong si Davao de Oro Provincial Information Officer Fe Maestre na 10 ang nasawi sa lugar dahil naman sa pagguho ng lupa. 3 rito ay mula sa New Bataan at Maragusan, habang 2 naman sa Pantukan at tig-isa sa Moncayo at Mako. Tandem! Speaking of weather, inaasahang aabot sa 50 mga lalawigan na makararanas ng tagtuyot dulot ng El Niño phenomenon pagsapit ng Abril. Itong inanunsyo ng Office of the Civil Defense sa gitna nga ng epekto ng nasabing weather phenomenon sa bansa. Ayon kay OCD Undersecretary Ariel Nepomuceno, nabawasan na kasi ng 6% ang mga pag-ulan sa mga lalawigan ng Apayao, Ilocos Norte, Bataan, Kalinga, Cagayan, Palawan, maging sa Cavite at Zambales sa loob ng 5 buwan, at mainit na nga po ngayon ang panahon at nararamdaman yung nahuyan. Kaugnay nito, nababahala rin si Undersecretary Nepomuceno sa pagbaba ng level ng tubig sa ilang mga dam, lalo sa Luzon, partikular po sa Angat Dam na nagsusupply po ng tubig bagamat hindi pa ito ganoong kabilis. Tandem! Samantala, ipinagbawal ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng buhay na baka, buffalo at iba pang produkto
mula sa Libya, Russia, South Korea at Thailand. Ito'y matapos matukoy na mayroong outbreaks ng lumpy skin disease, isang viral infection na siyang dahilan ng pagkamatay ng mga baka. Kagad namang pinagutos ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kanselahin ang pagproseso, evaluation, pag-issue ng sanitary at phytosanitary clearances para sa pag-angkat ng mga naturang produkto. Matatanda ang naitala ng National Center for Biotechnology Information ang unang outbreak ng LSD sa Southeast Asia noong 2020, particular na sa Vietnam at Myanmar. Tandem! Tinawin lang natin, sa Libya yun pala. Sa Libya. Libya. Libya pala yun yung, ano pala tayo ng baka doon? Nakalain mo, may mga baka pala ron, bukod sa langis. Sa iba pa rin paksa ng mga balita, aarangkada na ngayong araw, ng oras kaya ito mangyayari, anong oras sisimulan, ang pagdinig ng Senado sa charter change. Abangan po natin niya maya-maya sa panayam ng DWIZ. Binigyang diin ni Senador Sani Angara ng panukalang amyenda ng economic provisions ng saligang batas ang tatalakayin sa resolution of both houses number 6. Tiniyak din ni Senador Angara na hindi ito mahahaluan ng political provisions. Ipinanukala rin ng chairman ng Senate Committee on Finance na kung sakaling magkaroon ng plebisito para sa People's Initiative o PI na layuning amyenda ng saligang batas, mas mainam na isabay ito sa susunod na halalan. Tandem! Samantala, 3 bayan sa Occidental Mindoro nag-negatibo sa ASF virus. Ayon yan sa DA. Alamin natin ang kabuuang reporte hati ni Patrol 30 Jelly Mendez. Nagnegatibo sa sakit na African swine fever ang 3 bayan sa Occidental Mindoro. Ito'y matapos ikasa ang latest analysis sa mga blood samples mula sa mga baboy sa 3 lugar sa nabanggit na lalawigan. Nagkasa rin ng meat inspection at checkpoint kasabay na pagpapatupad ng quarantine producers matapos i-anunsyo ang ASF outbreak sa mga bayan ng San Jose, Santa Cruz at sa Rizal. Muli ding ipinatupad ang blood test ng Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory sa nasabing lugar para masiguro ang recognition of surveillance on ASF na nagresulta naman ng negatibong kaso ng ASF. Tiniyak naman ng RAS ASF at Bureau of Animal Industry sa ilalim ng Department of Agriculture na walang maitatalang kaso ng virus at mapipigilan ang pagpasok ng ASF sa mga rehiyon. Ito si Patrol 30 Jelemedes nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pang paksa ng mga balita, eto, kapit po tayo mga consumer, kapit po tayong lahat dahil nagbabadya at ngayong pong buwan ito. Inaasahan ang panibagong taas presyo sa kuryente ngayon pong buwan ng pagmamahal. Ito ayon sa Meralco kung saan ito na ang ikalawang pagtaas ng singil dahil sa fit-all at mataas na presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market o WESM na mahigit 50 centimos kada kilowatt-hour matapos nga kasunod na mas mataas na average capacity sa outage sa Luzon. Ayon kay Meralco Vice President at Corporate Communications Head Josel Daryaga, bagaman hindi pa nila natatanggap ang lahat ng mga pagsingil mula sa mga supplier, ang inisyal na indikasyon ay maaaring may taas singil at pagmamahal sa kuryente ngayong buwan ng pagmamahal ng Pebrero. Idinagdag ni Sal Daryaga, natataas kasi ang generation charge dahil sa mas mataas na presyo ng petrolyo gaya ng imported liquefied natural gas na ginagamit ng gas-fired power plants. Tandem! Samantala, lalarga na sa ikalawang sunod na linggo ang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Epektibo po yan bukas, Pebrero 6. Dahil dito, asaan na ang piso at 30 sentimo hanggang piso at 50 sentimong dagdag sa kada litro o presyo ng kada litro ng diesel. Habang 60 sentimo hanggang 80 sentimo naman ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Magkakaroon din ng dagdag presyo sa kada litro ng kerosene na 70 sentimo hanggang piso. Tandem!
Sa iba pang balita, tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng sibuyas ngayong taon. Inilatag din ng DA ang bibigay ng suporta sa mga nagtatanim ng sibuyas sa bansa upang matiyak ang sapat na produksyon nito. Kabilang narito ang Technical Support Program ng Bureau of Plant Industry upang magkaroon ng kaalaman ng mga magsasaka sa pagtatanim at pag-aani ng sibuyas. Tutulong din ang BPI para sila'y makakuha ng Philippine Good Agricultural Practice Certificate na makatutulong upang makapasok ang mga nagsasaka ng mga magsisibuyas sa mas maraming merkado, mas marami pong mga market. Tandem! Samantala, ibinida ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na umabot sa record high na 20 million metric tons ang naaning palay para sa taong 2023. Katumbas naman ito ng karagdagang 300,000 tonelada ng palay o 1.5% na pagtaas kumpara noong taong 2022. Ayon kay Pangulong Marcos, nakatulong ang record high volume na mapalakas ang kabuoang produksyon ng sektor ng agrikultura at pangisdaan sa 1.763 trillion pesos noong 2023 na mas mataas kung ikukumpara sa 1.757 trillion pesos noong 2022. Itinuturo ng Pangulo na ang pagtaas ng produksyon ng palay ay resulta ng pamamahagi ng pamahalaan ng libreng mini at pataba sa mga magsasaka. Tandem! Pinangunahan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka sa Barangay Mandili sa Candaba, Pampanga. Kabilang sa ipinagkaloob ni Pangulong Marcos sa mahigit 12,000 magsasaka at 10 kooperatiba at asosasyon ang tulong pinansyal, truck at mga binhi. Kasama rin ang Pangulo sa pamamahagi ng tulong sa naturang lugar sina Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, Pampanga Representative Ana York Bondok, at iba pang local official. Kaugnay nito, siniguro din ni Pangulong Marcos ang suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka upang matiyak ang maayos at magandang ani ng bansa. Tandem! Eto yung usaping itlog. Ay! Bumaba ang farm gate price ng maliliit na itlog. Gaano kaya na hanggang 4 na piso kada peraso. Dulot naman ng pagbaba ng demand nito. Ayan ha. Farm gate price po lang ito ha. Ito naman ay sa kabilangang sobra-sobrang supply ng itlog. Ayon po sa PEBA o Philippine Egg Board Association, ang kasalukuyang farm gate price ng medium egg ay nasa 5 hanggang 6 pesos. Samantalang 4 hanggang 5 pesos naman sa small size. Subalit, depende pa rin daw yan sa lugar ng farm. Batay po sa price monitoring naman ng Department of Agriculture sa ilang pamilyan sa Metro Manila, ang retail prices po ng medium-sized eggs ay pumapalo sa 6 pesos and 80 centavos hanggang 8 pesos and 50 centavos. Napatid naman na sa wholesalers ng itlog, 20 pesos ang bawas sa presyo ng kada tray, samantalang ang medium-sized eggs ay nabebenta ngayon ng 160 pesos per tray, habang 180 pesos naman ang large size at 210 pesos per tray ang extra large. Tandem! Yan po ang presyo ng gumugulong na itlog. Kaya mga namamalengke po sa oras na ito, ayan, maging mapanuri at maging ano ho kayo sa budget, ha? Kumbaga, maghigpit-higpit din ho sa budget. Kaliwat kanan po ang pagmamahal ng presyo. Hindi naman yan dahil sa buwan ng pag-ibig. Pero sige, maya-maya po ay subukan po natin makakuha po ng ilang pa hong mga kaugnay po na balitang yan. No? At sa oras na 17 sandali makalipas ang ikapito ng morning, tayo po ay tumanggap ng isa pang pagulat mula pa rin sa labas ng impilan. AFP Chief, hinikayat na rin ang militar sa Western Mindanao na manatiling nakatutok sa kanilang mandato. Ang detalye ay hatid ni Patrol 17 Jopel Pileño. Nakasalalay sa katatagan at pagkakaisa
ang lakas ng isang bansa. Ito ang inayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. kasabay ng kanyang pagbisita sa Western Mindanao Command o Westmincom Headquarters sa Zamboanga City at sa 101st Infantry Brigade o IBDE sa Isabela City, Basilan. Nagtungo si CSAFP sa Westmincom at 101st IBDE upang i-assess ang implementasyon ng mga military campaigns para sa kapakanan ng bawat kawal. Sa talumpati ni General Bronner sa Westmincom, sinabi nito na humaharap sa matinding hamon ng tropa ng pamahalaan sa Western Mindanao dahil sa mga grupong naghahasik ng kaguluhan gaya ng mga komunista, local terrorists, lawless groups at iba pang mga banta sa kapayapaan gaya ng territorial defense at cross-border crimes. Pero sa kabila nito, inayaga ng CSAFP sa 2 unit na kumpiyansa siyang magagampanan ng mga ito ang kanilang tungkulin dahil na rin sa professionalism ng mga modern AFP soldier. Hinimok din ni General Bronner ang lahat ng kawal na manatiling nakapokus sa kanilang mandato na patuloy na pausayin ang kapabilidad at higit na paigtingin ang pagmamahal sa bayan para sa kapakanan at seguridad ng bansa. Matatandaan na maugong ngayon ang isyu ng destabilisasyon o kudita matapos magpahayag umano ng kanilang sama ng loob sa kasalukuyang administrasyon ang mga dating general. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño para sa Impilang May Tanong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, matumal pa ang bentahan. O, eto na naman. Bentahan ng bulaklak sa Dangwa, Maynila. May 1 linggo pa naman bago ang araw ng mga puso. Next week pa naman yung araw ng mga puso. Naku, napaka-agap talaga ng mga Chinese Pinoy. New Year daw muna. Chinese New Year Ikoy muna. daw muna bago bulaklak. Ikoy, oo. Ayon sa ilang nagtitinda, posibleng ito'y dahil nagtitipid daw ang mga mamimili. Payo nila, mainam na bumili na ng bulaklak. Ibibili ka isang buwan pa. Malalanta yun. Oo, malalanta isang linggo pa. Habang bagsak presyo pa ang mga ito. Parang i-advance mo na siguro yung pagbibigay mo. Diba? Okay. Tapos date na lang ng 14. Pwede. Sa ngayon, naglalaro nga sa 60 pesos ang presyo ng kada peraso ng long stem rose, habang nasa 50 pesos naman ang kada peraso ng short stem rose. Aabot naman sa 180 pesos ang presyo ng kada peraso ng Ecuadorian rose. Ano ba itsura ng Ecuadorian rose? At nasa 250 pesos ang kada peraso ng dried rose. Kaugnay nito, naglalaro rin sa 100 pesos ang presyo ng kada peraso ng sunflower. Wow! Nasa lata yan dati Uy! Ay, iba pala. At carnation. Ayan ha, carnation. Habang 80 pesos ang kada peraso ng daisy. At nasa 145 pesos naman ang kada peraso ng tulip. At ang gumamela, libre lang pong mapipitas. Lalo kung meron po kayong kapitbahay na may tanim. Sa iba pang balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makararanas ng kagutuman ang mga Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos pangunahan ng ceremonial palay harvesting sa Barangay Mandili sa Candaba, Pampanga. Hiniling din ni PBBM sa publiko na makipagtulungan sa pamahalaan upang makamtan ang magandang Pilipinas kung saan walang maiiwan. Samantala, pinapurihan din ni PBBM ang mga magsasaka sa kanilang pagsusumikap at dedikasyon na nag-ugat ng pagtaas ng produksyon ng bigas sa bansa noong nakalipas na taon. Tandem! Isinusulong sa Kamara ang isang panukala upang mabawasan ang mga nasasayang na pagkain. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Quezon City Representative PM Vargas, abot sa 1.717 metric tons ng pagkain ang nasasayang kada araw, habang tinatayang 3 milyong pamilyang Pilipino ang nakakaranas naman ng gutom. Kasunod na rin ito ng isinagawang food consumption survey ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute. Dahil dito, inilunsad ng National Nutrition Council ang isang kampanya sa pamamagitan ng panukalang Zero Food Wastage Act o House Bill 7898 na layuning maturuan ng publiko kung paano maiwasan
na magsayang ng pagkain o dapat na hindi masasayang ang mga pagkain. Bukod dito, inihain din ni Representative Vargas ang panukalang Livestock, Poultry at Dairy Development Competitive Act o House Bill 3777 upang madagdagan ang produksyon ng pagkain sa bansa. Tandem! Muli namang iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang puwang sa bagong Pilipinas sa mga propaganda at paninira sa pamahalaan. Ayon kay Pangulong Marcos, sa halip na manira at maghatakan pababa ay unahin na lamang ang kapakanan ng bansa at ang mamamayan o mga mamamayan. Matatandang inilunsad ng Pangulo ang bagong Pilipinas Kick-Off Campaign Rally upang hikayatin ang mga Pinoy na maging kabahagi ng pagbabago at mapaunlad ang bansa. Tandem! Wala naman si Senador Ronald Bato de la Rosa na matatag pa rin ang unit team ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador de la Rosa, kumpiyansa siyang very strong o napakatatag pa rin ng unit team sa pagitan ng Presidente at Vice-Presidente. Anya, kung talagang sira ng unit team ay hindi sana pinagkatiwala o iniwan ni Pangulong Marcos kay Vice President Sara ang bansa bilang caretaker habang nasa Vietnam ang Pangulo. Magkitaan niya sa kilos nito na buo pa rin ang relasyon at tiwala ng dalawa sa isa't isa. Naniniwala rin si Senador De La Rosa na kapag may sinabi ang Pangulo ay matino ito at may isang salitang kausap matapos na tiyaking tiwala nga pa rin siya kay VP Sara. Tandem! Inumpirma naman ni Senator Amy Marcos na nagkaharap at nagkaayos na sila ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ay matapos nga ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa. Bukod dito, hindi na nagbigay ng iba pang karagdagan detalye si Senador Marcos. Makailan ay inamin ng presidential sister na humingi ng paumanhin sa kanya si Mayor Baste matapos ang banat nito at hamon kay Pangulong Bongbong Marcos na magbitiw sa pwesto. Tandem! Samantala, mga kaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas, ang panukalang ihiwalay ang Mindanao sa bansa. Ito ang paniwala ni analyst Ronald Llamas na naging political advisor ni dating Pangulong Noynoy Aquino III. Kaugnay pa rin dyan sa usapin. Ayon kay dating political advisor Llamas, makakasira ang panukalang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahit na hindi ito magtagumpay. Dagdag pa ng analyst, maaring hindi matuloy ang mga investment pledges na nakuha ni Pangulong Marcos sa iba't ibang bansa dahil sa naturang usapin. Tandem! Sa oras ng ganap ng alas 7:30 ng umaga, tayo po ay kumuha ng update mula po sa Bulgang Mayon, no? Diyan po sa Albay, na sa kabilang linya po natin ang PHIVOLCS, sa katauhan po ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga po, Director. Welcome po muli sa DWIZ LU23. Yes, good morning po, sir. Apo. Si Drew po ito, Drew Nasino at Judith Estrada Larino. Director, ano na ho ang update po sa Bulgang Mayon? Ito ba ay magbubuga ba o inaasahan pa natin na magpapatuloy yung ganyan pong aktibidad niya, yung phreatic eruptions po? Kasi kahapon nagkaroon po ng pagbuga ng abo. Mm-hmm. Yes, tama po kayo, kahapon may phreatic eruption. Pero so far, hindi naman po nasundan na. And wala rin po tayong na-record na mga volcanic earthquakes. In fact, 4 na araw na wala tayong volcanic earthquakes sa Mayon Volcano. So magandang balita to kasi ibig sabihin walang magma na umaangat pataas. So yung phreatic eruption na nangyari kahapon, nasa ibabaw lang. Usually ang phreatic eruption nangyari yan if meron ka ng hot materials coming into contact with water. Yung hot materials na yan, yung mga nanggaling pa sa effusive eruption last year. So may natirang mga hot materials dun sa crater and nagkaroon ng tubig, kaya po nagkaroon ng phreatic eruption. So ano ito, major or minor phreatic eruption yung kahapon, Director?
This is just a minor phreatic eruption. Actually, hindi namin kinaklasify as minor or major phreatic eruption. We just call it as phreatic eruption. Isang classification lang po yan. But we can call it as a minor eruption, but not a minor phreatic eruption. Minor eruption kasi if you consider it as a major eruption, dapat magmatic eruption po yan. Okay. So, itong ibinuga nitong Bulkang Mayon, so ito ay may mga halong mga, of course, syempre may mga asupre. May mga bato rin ba na kasama sa ibinuga niya na Direktor? May rock falls tayo na naitala, and then may mga volcanic ash din po kasama dyan. Yung plume na kasama, again, may volcanic ash, may volcanic gases din po yan, and it was dispersed towards the southwest. Pero as of now, wala po tayong naiulat na may mga barangay na affected. Nakita or may mga barangay na tinamaan ng volcanic ash. Opo. So, dahil dyan, Director, wala namang tayong pagtaas ng alert level. Yun. Di ba? Director? Tataas ba ang alert level? Okay, wala po tayong indikasyon na kailangan natin itaas yung alert level ng Mayon Volcano. Oo, kasi nga. Again, katulad po ng sinabi ko, in fact, for several days now, wala tayong naitalang volcanic earthquakes, meaning walang magma na umaangat. And may mga iba din tayong parameters na tinitingnan. Aside from yung number of volcanic earthquakes, tinitingnan din natin if there is an increase in seismic energy release, increase in the number of Blackfoot events and pyroclastic density current events. And so far, wala po tayong indikasyon na tumataas sa mga parameters na nabanggit ko. Ayun, oo. So, normal lang yung pagbuga. Kaya lang parang ilang araw ngang walang aktibidad no? So, pag nagbuga, ang isip natin lahat, yun na yun. O meron na naman. May mga pagsambulat na ika nga. Ang iniisip kasi ng ilan natin mga kababayan na yung mga ganyan ay kumbaga may susunod ba na mas malakas, senyales daw yan na mas malakas pa, Direktor. Meron bang ganun pong instances? Kasi usually, di ba, nare-record naman sa inyo po na may mga ganyan pong aktibidad ng pinapakita ang Bulkang Mayon ng mga nakalipas pa ng dekada pa, di ba? Yes, tama po kayo. Again, normal siya in the sense na may mainit ka lang ng mga materials doon sa bungangan ng bulkan. So if it comes into contact with water, again, nagkakaroon po ng sudden burst. Parang kawali lang po yan na mainit. Parang kumulo lang. And then lalagyan mo ng tubig, nagkakaroon po ng steaming. So ganun lang normal siya. Yan kasi katatapos pa lamang nung effusive eruption last year, and may mga naiwan pang hot materials doon sa crater. Okay, sa Makatuwid, itong binuga kahapon, ito lang yung mga naiwan, yung mga bumara, ganon? Yes, tama po kayo. So wala pong bagong magmatic magma. Yun. So yun yung delikado. If we have a new fresh supply of magma, yun po yung delikado. So ito, dahil lang po may naiwan pang mga maiinit na mga volcanic material, kaya po nagkaroon po ng phreatic eruption. Sa Makatuwid, walang dapat ikabahala sa ngayon. Walang dapat ipangamba, lalong-lalo na yung nasa paligid, sa paanan, Direktor. Ng bulkan. Yes, tama po kayo. Pero dapat handa rin po sila. Yan. Again, kailangan nilang maghanda. And wag silang pumasok doon sa permanent danger zone, which is 6 kilometers. Kaya nga po, nag-recommend tayo ng permanent danger zone, which is 6 kilometers, para maiwasan po yung mga ganitong pangyayari na nagkaroon ng sudden phreatic eruption. Okay. Kahapon may mga turista pa, nagpicture pa sila kahapon. Well, anyway, nasa naman sila. Nagiging safe naman. Nagiging attraction kasi yung ganyan 'di ba, Director? Aside from sa Bulkang Mayon, Director, kamusta naman po yung iba pa hong bulkan? Unahin po muna natin yung pinakamalapit, yung Taal Volcano, pero batid natin mukhang tahimik pa ngayon itong Taal Volcano. Director.
Yes. Yes, yung Taal Volcano po, wala rin po tayong naitalang volcanic earthquake for 6 days now, starting January 29. Yung Kanlaon naman, And still on alert level 1 since July 2022. opo, Director, yung Kanlaon. Sa Negros. Kanlaon Volcano naman po, meron tayong naitalang volcanic earthquakes for the past 24 hours. Meron tayong 3 volcanic earthquakes. Okay. And yung Bulusan, medyo marami. Ay, Bulusan. Meron Oo, tayong pala. naitalang Oo, Sorsogon ba? Sorsogon. 33 volcanic earthquakes sa Bulusan for the past 24 hours. For the past, yes, actually, namomonitor nga namin yan, nababalita namin, Director. Sa buong araw, Sa itong bulusan na ito, kamusta naman, no? May possibility na itaas pa ulit yung alert level niyan? Kasi, considering na yung binabanggit mo nga. For now, wala pa muna. Again, may mga iba pang mga parameters tayong tinitingnan. Pero ito yung magiging nating sinubaybayan kapag may mga changes sa mga parameters, nagbibigay kaagad kami ng mga advisory. And if needed, we have to use alert level 2. It's been on alert level 1 since October 25, 2023. Baka meron ho kayong mga gusto pang Direktor, ipanawagan ho sa mga kababayan ho natin, mga Bicolano, paalala po kasi yung iba may mga pangamba, though yung iba nasasanay na. Okay, so paalala natin sa ating paalala natin sa ating mga kababayan na nakatira malapit sa Mayon Volcano. Apo, Director. Go ahead po. I-observe natin yung Opo. no entry or minimization of activity within that zone. Para po maiwasan natin yung sakuna. Katulad ng biglaan na lamang na pagkaroon ng phreatic eruption. Okay. Naku, sige ho. Director, from time to time, hingi po kami sa inyo po ng update kaugnay po dyan. At maraming salamat po, Director. Mag-iingat po kayo. Magandang umaga po. At God bless po, sir. Maraming salamat din po sa inyo. Salamat po. Salamat, Director. Yan po, si Director Teresito Bacolcol ang inyo pong napakinggan, ang Director po ng FIVOLX. Tandem! Nagpicture-picture kahapon nung natuwa. Tsaka yung mga ganong, meron palang, talaga naman, meron silang qualifications, parameters nga, kung idedeklara bang, magbibigay sila ng, alert ng babala sa posibleng pagsambulat. Pero yun pala, normal. Kaya lang kasi nga, tahimik nga nung mga nakalipas na araw, no? Sabi ni Director. Kaya pag sambulat na ganun, ay, akala ka yun natin. Yung mga bumara na tayo kaagad. Na nung mga nakaraang eruption na hindi na ilabas ho. So ngayon, kahapon lumabas. Kahapon lang inilabas. Ayan. Parang ano yan pasintabi po sa mga nag-aalmusal. Parang yung parang pigsa na pinuputok mo. Actually, may yes. May di ba yung pigsa, pag lalagyan mo ng koyo, di ba? Oo, koyo. Puputok parang, para rin kumukulong tubig nga daw. Yun ang pinakamalapit na inihahalin tulad ni Director Bacolcol. Kaya mag-iingat po yung mga kababayan po natin dyan sa Albay. At syempre, pero sabi niya nga, laging mag-ready pa. Laging mag-ready, oo naman. At magdala po kayo ng mga kinakailangan po ninyong mga gamit. Of course, face mask dahil nagbuga ng abo. Yun. Diba? Tsaka usok. Huwag niyo pong kakalimutan yung inyo pong mga face mask. Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pa mga balita, Tandem! putol naman ang ilang local government units sa Mindanao na hiwalay o kumalas sa Pilipinas. Ayon iginit ni Maguindanao del Sur Governor Mariam Sangki Mangudadato na kung mangyayari ito, mawawalan ng karapatan ang mga mamamayan na nakasaad sa saligang batas. Binigyang din pa ni Governor Mangudadato na makukompromiso rin ng panukalang iwalay ang Mindanao sa mga hakbang ng pamahalaan na palakasin ang Pilipinas at hindi rin ito sagot sa mga problema. Para naman kay Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Mangudadato, dapat matugunan muna ang mga tunay na problema sa Mindanao nang hindi ito humihiwalay sa Pilipinas. Maaabala lamang aniya
na naturang usapin ang productivity o pagpapaunlad ng Luzon, Visayas at Mindanao. Tandem! Sa kaugnay na balita, giniit ng ULAP o Union of Local Authorities of the Philippines ang pagpapanatiling buo ang teritoryo ng Pilipinas. Sa kabila naman ito ng mga panukalang ihiwalay nga ang Mindanao sa bansa. Ayon kay ULAP National President Quirino Governor Dax Cua, dapat panatilihin ang integridad ng buong teritoryo ng Pilipinas dahil na sa pagkakaisa ang lakas ng isang bansa. Hinimok din ng ULAP ang aktibong partisipasyon ng local government units at civil society groups sa mga dialogo upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Tandem! Hindi naman pinaalalahanan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang mga sundalo na panatilihin ang pagkakaisa maging tapat sa konstitusyon at sa chain of command. Ginawa ni General Browner ang payag matapos kang bisitahin ang mga tropa ng Eastern Mindanao Command at 10th Infantry Division ng Philippine Army sa Davao. Pinabulaanan din ng AFP na nagsasagawa ng loyalty check ang pinuno ng Sandatahang Lakas. Agday nito pinayuhan din ng opisyal ang mga sundalo na maging mapagmatyag sa mga kalaban ng pamahalaan. Gayun din ang pagiging tutok sa trabaho dahil iisa lamang ang Pilipinas at hindi ito maaaring hatiin. Tandem! Napigilan ng Department of Information and Communications Technology ang tangkang pag-hack sa ilang website ng pamahalaan na naman partikular na ang website ng OWA o Overseas Workers Welfare Administration. Ayon kay DICT Undersecretary for Cybersecurity Jeff E&D, napigilan nila ang pagbagsak ng website ng OWA kung saan ang IP address ng attackers ay mula sa China Unicom o China United Network Communications Group na isang Chinese state-owned telecommunications company. Paglilinaw pa ng DICT na walang direktang kinalaman ng Chinese government sa cyber attack kundi ang hackers ay mula sa operasyon sa loob ng Chinese territory. Posible umanong tiniktikan ng grupo ang email address at website ng ilang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas matapos kunin ang impormasyon ng mga administrator nito kung saan target umano ng mga hacker ang mayroong gov.ph na domain. Kabilang sa mga posibleng natiktikan ng email address nga ng Philippine Coast Guard, DICT rin mismo, o DOJ, at website pa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nabatid na posibleng 3 grupo ang umatake, kabilang ang Lonely Island, Meander at Panda na pinaniniwala ang mga advanced threat group na nag-ooperate ng teritoryo sa China. Sa ngayon ay inimbestigahan pa ng DICT kung sino ang mga nasa likod nito at motibo sa pag-atake. Tiniyak naman ng DICT na walang nakuhang mga, itong importante, mahalagang impormasyon mula sa gobyerno dahil napigilan nga ang mga pag-ataking ito. Tandem! Balitang pangkalakalan. Umabot sa mahigit 79 billion pesos ang kita ng Philippine Amusement and Gaming Corporation itong nakaraang taon. Ayon sa PAGCOR, nasa 79.3 billion pesos ang eksakto po na kanilang kita noong 2023. Kumpara ito, mas mataas yan sa mas mataas ng 34.63% kumpara sa 58.96 billion pesos noong 2022. Pinakamataas ang kinita ng PAGCOR sa gaming operations sa 73.11 billion pesos. Habang nagmula naman ang natitirang 6.2 billion pesos sa services, business income, gains at non-operating income. Tandem! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa Ibang Bansa. Pinangangambahang tumaas pa ang bilang ng mga nasawi dahil sa malalaking sunog sa rehiyon
o mga wildfires sa Valparaiso sa Chile. Sa ngayon, sumampa na sa 51 katao ang nasawi ayon kay Chile Interior Minister Carolina Toja. Kasalukuyang mayroong 72 forest fire sa gitna at timog na bahagi ng bansa kung saan ang temperatura sa lugar ay hindi pangkaraniwang mataas. Nagtayo naman ang pamahalaan ng 3 shelter sa rehiyon ng Valparaiso at nagpadala ng 19 na helicopters at mahigit 400 o halos 500 bombero upang tumulong sa pag-apula ng sunog. Patuloy naman ang rescue operation sa nabanggit na lugar. Tandem! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Bago tayo Totoo ba? Actually, Tanong ni Sir Joel yun. sinabi na ni Mama OG Diaz. Ano ba yung tinutukoy mo? Si Bea. Bea Binene. Bea Binene? Ay, hindi. Bea Alonso. Bea Alonso. Ano nangyari ba? Bea Alonso Ayan na. at Dominic Roque. Sumusa ka talaga eh. Oh, no? Umagang-umaga. Sabi, actually, yan po ang umuugo nga po na balitang hiwalayan di umano. Bakit hindi ba sila nagre-ready sa kasal nila? Nagre-ready na, di ba? Ang showbiz chika po ni Mama Och tsaka ni Manay Christy. Ayan, ay meron di umanong hindi pagkakaunawaan Tapos hindi matutuloy? sa pagitan ho ni na Bea Alonso at Dominic Roque. Pero abangan kayang natin ang dahilan? magiging update po sa issue na yan kung laban o bawi ang kasalan. So, mag-aantabay tayo. marami dyan. kasi mga nagpo-post dito, marami mga naglalabas ng kanilang espekulasyon. Pero dito muna tayo sa isa pong magandang balita ito dahil humakot, hindi lang talaga hakot, tumanggap po ng parangal at tila iyak ng iyak ang director-actor na si Dingdong Dantes sa Amerika. Kasalukuyang nasa Tate si Dingdong ngayon para sa dinaraos na Manila International Film Festival, Wow. MIF. 2 pelikula nga ni Dingdong ang kasali roon, ang Firefly at Rewind nila ng asawa niyang si Marian Rivera. Matapos nga ang much-awaited international screenings ng MMFF Best Picture na Firefly. Sa screening sa Los Angeles, California, sinabi ni Dingdong na una pa lamang niyang nabasa ang konsepto ng Firefly. Alam niyang magiging magandang pelikula ito at magiging patok. Patatandaang 3 major awards sa MMFF. Nakuha po nito ang Best Picture, Best Screenplay at Best Child Actor. Isa na pong certified blockbuster ang Firefly na hanggang ngayon ay palabas pa rin po dito sa... Talaga ba? Palabas pa rin ba ito? O Patapos na. Patapos na pala. Okay. Pero yung Rewind nila, yung sinasabing highest grossing film of all time. Natabunan na daw yung Hello, Love, Goodbye. Oh, talaga? Ni Catherine Bernardo at saka ni Alden Richards. Yung Rewind, alam ko, palabas pa kahit wala ng MMFF. Kasi nga Rewind. Rewind. Ganun ba? Plugging mo, ha? Nakuha niyo yun. Sige. Ito na. Oo. Good news naman tayo, mga kaibigan. Dating helper sa punerarya. Civil engineer na. Labandera lamang daw po ang ina nitong si Edgardo Zuniga Jr. habang magsasaka naman ang kanyang ama sa lupang hindi nila pag-aari. Salit daw po ng kinikita ng mga magulang niya, nakatira lamang itong sina Eduardo sa isang barong-barong, kaya't kapag umuulan, kaliwat kanan ng tumutulong tubig. Kaya't ito po ang nagtulak kay Edgardo na magkaroon ng sariling bahay o abutin o pagsikapan na magkaroon ng sariling bahay. Nagtatrabaho po siya bilang helper sa punerarya para lang matustusan ang kanyang pag-aaral. Matapos ang ilang taon na pagtsatsaga at pagpupursige, nakapagtapos po ng pag-aaral si Edgardo Zuniga at naging ganap ng engineer. Aba, nakapagpatayo rin siya. Siyempre, mabilis lang yung pag-engineer na. Engineer eh. Diba? Oo, nakapagtayo rin siya ng magandang bahay sa Tarlac. Sa kabila nito, hindi pa rin daw naman malimutan ni Edgardo ang buhay nila noon. Kaya naman nagpasadya pa ito ng tree house sa likod ng kanilang bahay. Ayan. Alright. Ayan. So, engineer, congratulations Engineer, sa'yo.
At good luck sa iyong career. Alright, tayo po ay pansamantala na nagpapaalam dahil susunod na po ang palatuntunang karambola at sa ngalan po ni na David Oro at John Ibanez, sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at LU23. Kami po inyong mga naging tagapagatid balita, Drew Nasino. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama.